Sa bawat pahina ng isang aklat, may kwentong naghihintay na marinig. Mga kwentong hindi lamang isinulat para basahin, kundi upang magsilbing saksi. Saksi ng damdamin ng mga tao, saksi ng kanilang pagkikibaka, at saksi ng kasaysayang humubog sa ating pagkatao bilang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, nagbabago ang lipunan, at kasabay ng pagbabagong ito, nagbabago rin ang panitikan. Hindi lahat ng kasaysayan ay matatagpuan sa petsa at pangalan. Ilan sa mga ito ay naitala sa pahina ng tula, sanaysay at sa mga kwento. Ako si Stephanie Rose A. Escolar, at sa dokumentaryong ito, saksihan natin kung paano naging saksi ng kasaysayan ang panitikang Filipino. Isang saksi ng hirap, pakikibaka, at tagumpay ng sambayanang Filipino. Ang kasaysayan ay tala ng mga pangyayari. Ngunit ang panitikan ang nagbibigay damdamin sa mga ito. Sa bawat panahon, may mga Pilipinong nagsusulat, hindi para sumikat, kundi para magpatotoo. Patotoo sa sakit ng pananakop, patotoo sa tapang ng paglaban, at patotoo sa patuloy na paghahanap ng kalayaan. Dahil ang panitikan ay hindi lamang produkto ng imahinasyon. Ito ay produkto ng karanasan. Noong panahong pre-kolonyal, umiiral ang mga epiko, alamat at bugtong na nagsisilbing tala ng kultura, paniniwala at pamumuhay ng ating mga ninuno. Sa pagdating ng mga Espanyol, ginamit ang panitikan bilang kasangkapan ng relihiyon at kolonyal na kapangyarihan, ngunit dito rin nagsimulang sumibol ang diwang mapagpalaya. Sa panahon ng Amerikano at Hapon, ang panitikan ay naging daluyan ng edukasyon, nasyonalismo at pagkakakilanlan bilang Pilipino. At sa kontemporaryong panahon, ang panitikan ay mas nagiging matapang, humarap sa mga isyong panlipunan na patuloy nating nararanasan. Nagbabago ang panitikan dahil nagbabago ang lipunan. Kapag may pagbabago sa pamahalaan, may pagbabago rin sa paksa ng panitikan. Kapag may krisis, may panitikang tumutugon. Kapag may katahimikan, may panitikang nagmumuni. Sa ganitong paraan, nagiging buhay na kasaysayan ang panitikang Filipino. Noon, ang panitikan ay formal at kadalasang makabayan ang tema. Ngayon, mas malaya ang anyo. May spoken poetry, blogs, rap, at digital literature. Mas personal, mas direkta, at mas kritikal. Ngunit kahit nagbago ang paraan ng pagsulat, nananatili ang layunin nito, ang magsalaysay ng katotohanan at magsilbing boses ng lipunan. Para kay Amado V. Hernandez, ang panitikan ay sandata laban sa pang-aapi. Para naman kay F. Chanel Jose, ang panitikan ang kolektibong alaala ng isang bansa. At para kay Francisco Arcilana, ang bawat kwentong isinusulat ay patunay ng karanasan ng karaniwang Pilipino. Sa kanilang mga akda, hindi lamang sila manunulat, sila ay naging mga saksi.
Sa pagbabasa ng panitikang Filipino, hindi lang natin natutunan ang nakaraan. Natutunan din natin kung paano umunawa sa sarili, sa kapwa, at sa lipunan. Sa bawat akda, may tinig na nais marinig, at sa pagkikinig natin, nagiging bahagi rin tayo ng kasaysayan. Ang panitikan ay hindi lang sining. Ito ay patotoo, ito ay alaala, ito ay saksi. Hanggat may panitikan, may magpapatuloy na magsasalaysay. At hanggat may magsasalaysay, mananatiling buhay ang kasaysayan natin bilang Pilipino. Ako si Stephanie Rose A. Escolar, kasama si Laika May Gabayeron. Ito ang Eyewitness, panitikan, saksi ng kasaysayan. Maraming salamat.